Eto na naman. Mali talagang nagpapatunay na mali yung pangangantyaw ng mga DDS na dahil daw sa pagkapanalo ni President-elect Donald Trump ay mag-iiba na raw. Ang ating administrasyon, parang pinapalabas niya, maka-Duterte raw si Trump. Parang yan ang pinapalabas, di ba? Si Harry Roque at iba pang mga vlogger ng DDS, ayan ang pangangantyaw nila. Tuwan-tuwa sila dahil nanalo si Trump na maka-Duterte. Pero ito ho yung pagpapatunay. Kinumpirm na po ni Pangulong Marcos na nag-usap na silang dalawa. At lalo pang pinaganda ang relasyon. At inamin din ni Pangulong Marcos na kaibigan pala ni Trump si dating unang ginang Imelda Marcos, ang mother ni Pangulong Marcos. Eto na yan, Nakausap ko siya kaninang umaga. Naaalala naman ang Pilipinas. Yan, Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Kinanan niya yung mother ko. Kinukumusta niya si Imelda. Sabi ko, pinapati ka nga. Tapos patuloy namin pinag-usapan ang kalusapan. Ayan, malinaw, mga interview ng media. Between the United States and the Philippines, and I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. And I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging pinoto nila si Trump. At I'm sure maalala na yan pag tayo ay parang nakita kami. At plano kong magkita sa kanya as soon as I can. Sabi niya siguro baka nasa White House na siya bago ako makapunta. But anyway, it was a very good call. It was a very friendly call, very productive. And I'm glad that I was able to do it. And I think the President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. Ayun, so malinaw yan, Inamin po ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-usap na sila ni President-elect Donald Trump at magpapatuloy ang magandang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Ayan. At nako, ito pa yung isang magandang balita dyan. Isipin mo, kinukumusta, unang-una daw itinanong at kinumusta ni President Trump ay si dating First Lady Imelda Marcos, yung kanyang ina. Di ibig sabihin yan, lalo pang lalakas ang relasyon sa pagitan ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa US dahil yung palang kanyang ina ay kaibigan at kilala ni President Trump. Di ba? Ayan po yung pagpapatunay. Maliban lang dun sa bilang professional, president to president, kung hindi, ang matindi pa dyan, yung palang mother niya, dating First Lady nga, ay kilalang-kilala ho ng President-elect ng Estados Unidos. Ayun na yun. So, panalo ang Pilipino at magkikita raw sila. Pwede ang Pangulo next year siguro magpunta ng Amerika sa Washington DC or siguro imbitahan din sa susunod na mga taon si President Trump na bumisita ng Pilipinas. Pwede pong ganun. So, ito ay taliwas at malayo dun talaga sa bangungot, panaginip, guni-guni. Hallucination nga, tawag ni Secretary Bersamin dyan Mga guni-guni ng mga DDS, Duterte Camp, na hihina itong gobyernong ito dahil ang tingin nila ay maka-Duterte, si Trump, ay hindi ho pwede yun. Hindi pwedeng maka-Duterte ang Amerika, lalo na kung ang image ng isang tao ay lumalabag sa karapatang pantao. Ay si Duterte, ang daming inamin sa paglabag sa karapatang pantao. Inaako ang lahat ng responsibilidad sa war on drugs. At inaako niya at hindi siya nagsisi, hindi siya humingi ng kapatawaran sa taong bayan. Tapos sasabihin niyo, kakaibiganin ng Amerika yan. Suntok sa buwan yan, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Yan ang sinasabi ko sa inyo kasi huwag kayong nagpapapaniwala dyan sa mga propaganda ng kabilang bakod kasi wala nang kakampi ang mga yan. Sila lang ang nagbubulahan. Huwag na kayong pabola. Kayong mga Pilipino dito at sa abroad, huwag na kayong magpapaniwala sa ganyan. Dito kayo maniwala at sasabihin natin ang totoo. Ang American government hindi makikipagkaibigan sa lumalabag sa karapatang pantao.
ang American government ay makikipagkaibigan sa ipinatutupad o rule of law, pinatutupad ng batas, mayroong due process, nire-respeto ang karapatang pantao, lalo na sa ilalim ni President Bongbong Marcos Jr. Ayan, okay? So, napakagandang balita nito dahil yung dalawa po ay nag-usap na, magkikita na sila sa mga susunod na araw siguro, taon, at lalo pa hong lalakas ang relasyon. Magtutulungan yan. Yung ating national security, yung ating ekonomiya, ang ating problema sa West Philippine Sea, tutulungan tayo ng Estados Unidos. Alam niyo kung bakit? Alam ba niyo yung Secretary of State, US State Secretary? Rubio ang pangalan, dating senador. Nako, anti-China yun. Yan ngayon, ang US Secretary of State na tinatawag. Yan ang papalit kay Blinken. Kay Secretary Blinken, di ba? Yan yung US Secretary of State nila, di ba? Tawag ko, siya yung secretary na under ngayon, President Biden. Ayun, ang papalit kay Blinken ay si Senator Rubio yata ang pangalan nun, na kilalang-kilala nung araw pa, anti-China yan, galit sa China yan. Ayan ang magiging secretary. Siyang magiging powerful sa White House. Sunod na yan kay Presidente. Ganun ang power sa kanila eh. Yung Presidente, ang sunod na yan, kung di ako kakamali, maliban sa Vice President, ay yung US State Secretary. Tapos Defense Secretary, kung ano, yung mga ganun. So, at karamihan po dun sa mga initial na nabanggit ng mga pangalan na magiging membro ng gabinete ni President-elect Donald Trump, identify na ayaw sa galaw ng China. Kaya nga ang Chinese government ngayon, si Xi Jinping, laging salubog ang kilay. Kasi yung inaasahan nilang magiging kakampit magbabago ang issue sa West Philippine Sea at South China Sea dahil si Trump ang uupo, ay iba ngayon ng Trump na ito compare nung nakaraang siya ang presidente pa. Maniwala kayo. Dahil yung kanyang composition ng kanyang mga cabinet secretary ay talagang hindi pro-China yan. Anti-China. Hindi papayag ng Estados Unidos na sila'y masapawan, malamangan ng China. Mananatilit paninindigan ng Amerika na sila ang superpower na bansa sa mundong ito. Kaya yung pakipagkaibigan, pakipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos, yan ang susi, yan ang tay, yan po yung pagkakataon. Sinabi pa ni Pangulong Marcos sa interview, sa ambus interview ng mga media, na ang mga Pilipino-American, ang mga Pilipino ay talagang tumutulong sa Amerika. At yan ni-recognize ni President Donald Trump. Alam naman natin yan. Milyong Pilipino ang butante sa Amerika. Milyong Pilipino ang nasa Amerika. At milyon-milyong Pilipino nagpapadala ng remittance, $1 billion mula sa Amerika. Nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Ganon po kalawak. Kaya again, huwag kayong palinlang sa mga fake information ng mga DDS na akala nila kakampihan sila na Trump. Sino sila? Sila lang nagbubulahan. Huwag na tayong pabola. Huwag kayong paggamit. Kakaunti na sila. Sila na lang. Please like, share ng ating mga video dito sa, hindi lang sa MA Pinoy TV. Pati siyempre yung Mike Abe Opinions, ating mga channel.